Hi everyone, this is DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys ay magre-repat na naman ako ng aking mga babies na nandito. Itong aking mga babies na to guys ay siguro mga 3 years na yung iba dito. Yung iba naman mga 1 year pa lang naman kaya lang tumigas na yung kanilang mga lupa. Ayan katulad nito guys, ito ay si Echeverria Jade Point. Ayan nung 2021 ko pa to nabili. So, 3 years na siya. So, ito ngayon guys, kailangan ko ng palitan ng lupa kasi napakatigas na niya. Ayan, may mga ugat na rin sa kanyang mga stem. At ito rin guys, isa pa to, si Atlantis. Ayan, ang tigas na rin guys ng kanyang lupa. Pareho lang din sila. Magti 3 years na rin to. Ayan. At saka, itong si... ito, hindi ko alam ang pangalan nito guys. Pero kailangan ko na siyang iripat kasi siguro mga 2 years pa lang din to. Kaya lang may mga babies na siya sa ilalim. So kailangan ko na siyang iripat sa medyo malaking pot para magkaroon ng space. At ito ring ating propagation ng Pure Love. Ayan, nagsiksikan na siya. So ililipat ko sa medyo malaking pot. At ito rin guys, hindi ko alam ang kanyang ID. Pero para siyang si Ellen, pero hindi siya si Ellen. Hindi ko alam ang kanyang ID. So mga 1 year pa lang, pero maliit lang yung kanyang paso. Kaya ililipat ko siya sa medyo malaking paso. So samahan niyo ako guys for today's video. Yan, ito ang aking Echeverria Jade Point. Isa lang itong common succulent guys. Pero tingnan nyo naman, ang ganda ng kanyang kulay, di ba? So medyo malaki yung kanyang paso nung aking tinanim. Actually hindi malaki, malalim siya. Kaya ang ginawa ko noon ay mas dinamihan ko yung bato sa kanyang ilalim. Kaya yung kanyang lupa ay halos kalahati lang. Ayan, at syempre tingin ko more on kanuma soil ang inilagay ko dyan. So, ang tigas-tigas na talaga guys yung kanyang soil. At nagkaroon na rin siya ng isang baby guys. Ayan oh. Isa lang siya kaya lang parang ayoko pa siyang ihiwalay sa kanyang mother plant. Parang ang ganda niyang tingnan na magkasama sila. So ayan nga guys, ang tigas na ng kanyang soil at kailangan pa ng power talaga para matanggal yung kanyang soil. At saka nagsitubuhan na rin guys yung kanyang mga ugat hanggang sa kanyang puno. So talagang nangangailangan na siguro siya ng bagong soil. Kasi kapag dinidiligan ko na rin guys ay halos dumediretso na yung tubig sa kanyang bottom. So hindi na sumisip-sip ng maayos yung kanyang lupa. So lagi siyang dry. Kaya ayan siguro naging ganyan yung kanyang kulay dahil sa kanyang sobrang stress. So tatanggalin ko lahat yung kanyang ugat guys pati sa kanyang puno. Ayan para magkaroon siya ng bagong ugat. So pati yung kanyang lumang roots, ayan, so babawasan ko, halos tanggalin ko na lang siguro lahat para magkaroon ng bagong roots, ayan, para mag-grow pa siya lalo, ayan, para mas lalo natin siya mapaganda. So ang ganda-ganda ng kanyang kulay guys. So pagka bagong ugat yan, syempre babalik na yan sa kanyang dati, lalo na magsa-summer na rin sa amin. Pero looking forward na lang guys sa susunod na winter to spring season, sigurado mas gaganda siya ulit. Ayan. Ang gagamitin ko pa rin soil dito guys ay more on gritty pa rin. Ayan, para mas mapaganda pa natin siya. Lalagyan ko na rin ng ating pesticide para iwas sa ating peste lalo na magtatag-ulan at mag-iinit dito sa amin. And so more on gritty, mas marami pa rin siyang kanuma and akadama soil kasi sa tingin ko mas bagay siya sa soil na ganyan kasi gumanda siya dahil dyan sa aking minix na soil dati. So halos pareho lang yung gagamitin kong soil sa dati niyang soil. So ayan na guys ang ating Echeverria Jade Point. So ito naman guys ay si Echeverria Momotaro or Echeverria Beatriz. Ayan, ito ay 3 taon na rin. Kapareho ni Jade Point. Same year ko sila at same month ko silang binili.
So, kailangan na rin siyang iripat kasi nga dahil matigas na yung kanyang soil. Ayan, so lilinisan ko muna bago siya iripat. So, ang ganda ng kanyang kulay guys nitong nakaraang winter season. So, lahat naman siguro ng may alagang Echeveria Momotaro dito sa Japan ay nagagandahan sa kanyang itsura, lalo na kapag winter season. So, medyo mainit na kaya nag-fade na yung kanyang kulay. So, tatanggalin ko lang din lahat yung kanyang ugat, ayan, para magkaroon siya ng bagong ugat. Kapag nasugatan yung kanyang stem guys, magkaka-root rot siya, kaya hindi ko agad siya didiligan kapag tanim ko sa kanya. Tatanggalin ko na rin yung kanyang bulaklak, ayan, para hindi sagabal sa kanyang pagpapatubo ng kanyang bagong ugat, diba? Para kailangan niya ng lakas. So, para hindi makuha yung kanyang lakas, yung kanyang bulaklak, ayan, tatanggalin ko na rin. Ang aking gagamitin na pot dito ay ang aking DIY pot at syempre ang aking soil ay hahaluan ko pa rin ng kanuma. Kaunting-kaunting garden soil lang din. Lalagyan ko lang din syempre ng ating pang iwas sa ating mga peste. Ayan, so madali lang siya guys. Ayan, itutusok ko lang siya. So, didiligan ko siya guys after 3 days siguro. Pag naghilom na yung kanyang sugat. Medyo nasugat siya sa paghila ko ng kanyang ugat. Ito naman guys ay si Echeveria Orion. Ayan. Ito guys actually malaki na talaga siya dati kaya lang lumiit na siya ng lumiit ng ganyan. Kasi nga dahil sa kanya mga napagdaanan ng 3 taon. Kasi sa 3 taon na yan nagkaroon na siya ng mushy leaf, na sunburn na siya. Ayan hanggang sa lumiit na lang siya. Pero ayan survivor pa rin siya. So ililipat ko siya sa mas maliit na pot. Ayan para mas maganda naman siyang tingnan at para magkaroon ng bagong soil. At ito naman guys ay si Echeveria Atlantis. Ito ay 2.5 years old pa lang, kaya lang kailangan ko na siyang iripat kasi nga tumigas na yung kanyang lupa guys. So sa tingin ko hindi na rin siya lumalaki. So actually yung aking ginamit na soil mix dito ay katulad lang din ng aking ginamit kanina sa mga nauna kong iniripat. So ayan nga, kailangan ko na siyang iripat kasi nga nagsitubuhan na rin yung mga ugat sa kanyang puno. So, siguro kailangan na rin niya ng bagong soil. At yung kanyang pot guys ay medyo malaki nung aking iniripat. So, ang gagamitin ko ngayon guys ay medyo mas maliit na pot. Ito, ayan, terracotta pot na may size na 6 cm. Pero ang gagamitin kong soil mix guys ay pareho pa rin yung halos pareho lang nung aking ginamit nung una. So actually nung nabili ko ito guys ay wala din siyang ugat. So halos ganyan yung kanyang itsura. Mas wala lang siyang ugat noon. So hindi rin siya masyadong lumaki pero okay lang din guys. Actually meron akong Atlantis ngayon. Ayan yung kanyang itsura. Yung aking bagong Atlantis. Green pa siya. Pero maganda yung kanyang kulay guys. Diba kahit green siya. Pero ito ay halos naging pink lahat yung kanyang kulay at mas naging darker yung kanyang paligid ng kanyang petals kasi nga dahil siguro sa stress na rin. Stress sa kanyang ginamit kong soil mix at walang masyadong nilalagay na fertilizer. At ito naman guys, ay hindi ko alam yung kanyang ID kasi nung nabili ko, wala siyang ID. Nabili ko lang siya sa isang succulent event ng Lyrier Succulent. Pero parang kamukha niya si Ellen. Maliit lang yung kanyang pot noon guys na pinagtaniman ko kasi nga wala siyang ugat noon. So ayan nga, napaugat na natin. Kaya kailangan na natin siyang iripat sa medyo mas malaking pot. So ganyan lang, ititira ko lang yung kanyang ugat. Kaunting-kaunti lang yung tinanggal ko. Kasi nga, hindi naman siya luma bago pa naman yung kanyang ugat. So ayan, tinanim ko na rin siya sa mas malaking pot na may size na 6 cm. Yung una niyang pot is 3 cm. Kaya, ayan, mas mapapalaki natin siya. Para siyang kamukha ni Ellen. Ayan. Kaya lang hindi siya si Ellen. Hindi ko alam ang kanyang pangalan guys. Sana naman may makapagturo. Ang cute-cute niya, 'di ba? Ang cute ng kanyang kulay.
Sa tingin ko lang hindi to anakin. Hindi to nagkakaroon mga babies sa gilid kapag hindi siya hinedcut. So ayan, sana nga ay maparami ko siya. Siguro i-headcut ko na lang siya kapag naging stable na siya dito sa kanyang bagong pot. So ito guys, yung ating mga nairipat for today. Ayan na sila, tapos na siya. At meron ako ditong idinagdag guys, isang cutting. So pinutol ko na sa kanyang mother plant. Ito si Raindrops. Ayan, ang ganda ng kanyang kulay, di ba? Ayan. So nairipat ko na rin yung ating ibang mga babies dyan. Nandyan din si Zaragoza. At yung ating leaf propagation na si Pure Love. Ayan, ang ganda pa ng kanilang kulay ngayon. Pero for sure, babalik na sila sa kanilang totoong anyo kasi mainit na. So ayan lang guys, see you on my next video. Bye!